Morning guys! Ayan, kami gagala. Tulog pa ang aming mga Junakis. Para may parking. Actually, parang ano pa magising nga, alas 9 eh. 10 ang bukas ng mall. Naalala nyo last week, hindi kami nakapasok. Nag-ikot lang kami sa parking. Siksik na siksik sila, no? Parang uulan na hindi mawala. Dudungay sa sasakyan eh. Yun, malinis kasi hindi umaalis yan eh. So yan, samahan nyo. Makumpleto na namin this time yung mga pangregalo para wala na kaming alalahanin. Handahan. Ayan. Muntik na kami madulas kanina eh. Sobrang black ice eh. Lalo din yun na nalulusaw kasi. Kaya nga eh. Ayan. Medyo nakahanap kami ng medyo lapit-lapit. Wala pa eh. Kabubukas pa lang eh. Kasi naman naman, ang dami na talaga ng aparado. Maganda yung weather ngayon. Medyo cloudy nga lang. Plus 3 eh. Kaya talaga naglulusaw eh. Yun, klaro na yan ba? Bumilis na siya oh. Nakakatakot na pag nadulas ako sigurado. Yan ang ingatan mo kasi ulo mo eh. Dapat bili ko pala to ng helmet. Utot mo. Dapat maibili ng helmet. Sa akin na mabagok pag nabagok ako. Tayo, cross iron. At least malapit lang. Yung mga bagat tayo sumama. Sabi namin, sama namin si Jonas para siya pumili ng sapatos. Ayaw niya kasi daw kami na lang daw para daw surprise. Natin kaya Pwede. Sarap pumasok rito kaya lang hindi na tayo magdadagdag ng decor eh. Okay na. Ano na ba ang may regalo? Si Jonas. Si Jermaine. Okay, si Jermaine eh. Siyempre, ang aming first stop. Gate stop. Toys. Pupunta yan sana. Alam ko yung nahanap mo. Kaso hindi gumagalaw. Red one. Maganda yan. Panoorin niya. Venom. Cute ng medyas. Care Bear. Care Bears. May bagong bukas na store yan ah. Haba ng pila. Sukoshi Mart. Parang Japanese mga brand. Skechers comfortable. A6, ayaw mo tignan? Mahal yan po makikita. Makikipot. Nahanap ko namin sapatos si Jonas eh. Medyo malapad kasi kaya ang hirap panapan ng Saan ba yung Adidas? Diretso. Mga sapatos sa kanya eh. Oo, gamit na gamit naman din kasi talaga. So, ano pangalan na tayo? Car niya, di ba? Burg niya. O kaya sa may Yun yan, Under Armour. Under Armour. Maraming tayo lagi na. Tingin tayo dyan. Ibang item. Ganda ng kulay niyan, dito, green. Ngayon. Yan nga yung maganda yung yun. Maganda yung blue niya, tsaka yung orange.
na siya, nakapila na, nakakita siya ng sapatos niya. Dito kami sa may Vans. Successful na. Almost done na kami. Dalawa na lang. Okay na. Pero sabi niya nagugutom na, kain na raw muna kami. Kumikirot na yung ulo ko. Nararamdaman na ng ulo mo? Hindi yung dyan eh. Sinasabi. Sabi, kain na tayo. Pag sumakit pa naman ulo niya, maano. Pag nagutom pala siya, masakit ang ulo na niya. Wala na. Kailangan namin umuwi. Finish na. Hindi nga tayo sa buka. Sige. Pasok muna daw tayo dito. Bagay ba may mabili tayo rito? Stanley Cup. Ito yung pinagkakaguluhan eh. Yung kulay pink. Ngayon hindi na. Natapos na yung pinakana. Tingin lang ako dito, Dira. Yan. Nakabili kami ng sa amin. Nadaan lang, dapat kakain na eh. Nadamay pa. Ay, Gap pala. Doon ako sa Gap. Bili ko ng t-shirt. Dito? Sa Gap. Ay, sa Gap sa ano? Sa may Tommy. Pero mamaya, nakain na muna. At least makakalis tayo ngayon ng maaga. Almost done na tayo eh. Christmas na Christmas. Mga bata. Ayan ang aming pagkain. Bacon double cheeseburger, burger. Putin. Tsaka chili cheese na hotdog. Yung mga bata hindi pa nag-message ko anong gusto eh. Ibang tao eh. Kaya nga, lunchtime na kasi talaga. Yan. Binili ko lang yung dalawa ng ano, Jollibee yung magkuya. Hindi ako na-satisfy dun sa kinain namin New York fries. Eh dapat sabihin lang kung ano lang daw yung binili namin. Sabi ko hindi na, sabi ko bili ko lang kayo ng Jollibee kung gusto nyo. Mabilis magkuha ng order pero yung paglabas ang matagal. Puno eh. Puno. Ako mga susunod sana ako, hindi ko matapos. Hindi mo mabitbit lahat. Let's go. Hindi mo tapos. Terno-terno sila. May pajama party ata sila. Let's go, dami ng tao. Dami na? Hindi na raya? Kulang pa. Hindi, kulang pa. May isa pa tayong hindi nabibili. Dalawa pa pala, dalawa. After nun, uwi na tayo. Ayos yung cover nila mo. Ha? Ha? Mga pasabit. Naghiwalay na kami ni Habi. Ang haba ng pila pag nagbayad. Sabi ko mag-check na siya habang nagbabayad ako. Ganda nito. Saktong-sakto sa amin yan ah. Tapos mayroon siyang tent sa taas. Actually guys yan, isa na sa pangarap ko yan. One day. Oo naman, dalawa lang tayo. Tapos tipong magdadrive around ka ng Canada. Magli-live ka ng mga 2 weeks sa bakasyon, di ba? Hindi ka na mag-hotel, dyan ka na mag-stay. Ganda eh. Kahit kasama yung dalawang bata, kasya kasi merong tent sa taas. Oo, ganda. Malaki pero parang kung sa safety, mas safe dito. Eto pag nagta-travel ka, saan mo ilalagay yan?
Di ba? Bunga lang yan eh. Ito kahit di mo ilagay ang tent kapag talaga mag-stop ka lang, so matulog sandali. Yan. Kana. 33,990. Camping package. Ganda. Pwede pa rin tingnan yung loob. Ang bata. Ha? Ang bata. May Ang 12 cute. inch na TV. Bakit? Ano yan sa likod ata? Ang banyo pa eh. Sakto. Sakto sa akin to din, wag natulog. Tapos may TV siyang kasama, 12 inch. Pang tulog lang talaga eh. Kaya pala maiksi na yung loob kasi yung dito yung parang kitchen niya. Nakita mo naman yung fridge, malaki. Lutoan. Not bad. Pero sa presyo, mahal pa. Next time. Ito maluwag. Sa presyo yung 33, parang... Ito magkano price? 25. Kasi tent siya eh. Opening tent lang. Ah. Extendable. Pero sa presyo niyan 33 parang... Mahal. Para mas maganda pa bumili ka ng van tapos i-convert mo na ano na. Pero mga pangarap na ano pa yun, malayo pa sa katotohanan. Pero why not, di ba? Yun na, may nag-hi sa amin si Kuya Carlos at saka si Ate Mary Ann. Thank you, thank you. Andito rin sila sa loob ng winners. Salamat po sa kamusta. Nakachika-chika saglit. Andun sila yun. Di ata kita. Hindi namin nakikita rito. Nakita namin sila si Princess at saka yung husband niya, si Victor din, at saka si Ollie. Tsaka mamata ni Sis Princess. Yan ano? Nakalimutan ko yung pangalan. Nakakatuwa. Busy ang busy ang mall, kaya talaga may mga makakasalubong ka nakakilala. Ang dami mga damit ng pambata rito, nakakatuwa. Kaya lang, wala namang may bata. Bata meron, pero bata wala. Hey ma'am. Pero ang cute oh. Hello Kitty oh. Yan. Natapos na rin kami sa aming Christmas shopping. Finally. Magbabalot na lang. Dami na. Bili ng mga box at saka mga paper bag. Dumadami ng tao. Anong oras na ba din? 255 eh. 2:55. Nakabili rin kami. Nakay mo doon. Kumain nyo ka, mag-alala. Mamaya ulam natin hapon. Tira-tira na lang ha. Ayoko na magluto. Pagod eh. Pagod. Tumatanda na kami. Pagod na. Dati kahit maghapon ka maglakad pwede. Ngayon di na eh. Pagod na. Dito kami sa Walmart. Bili kami ng toothpaste. Dapat sa Costco eh. Dami. Daming tao eh. Dito na lang. Ano pa? Kapag sa Costco, sigurado ka na naman. Sigurado yun. Pero pupunta talaga na tayo ng Costco bago mag-Christmas. For sure yun. For sure yun. Ah, nasa tayo? Gatas? Chocolate milk? Nasabi ka na ba dyan, dear? Tagal na rin, ano? Kahit ang gatas, parang bumibili mga bata kasi. Yung gatas mo parang big review eh. Eh, hindi naman eh. Siyempre, hindi talaga pwede. Yung malaki na. Magkano yung maliit? 248. Yung malaki, 668. Para pati yung mga bata. Nagpapasko naman, okay lang yan. Lagi na dahilan ng Pasko eh, no? Sara natin, di mas na rin. Air dito sa Airdrie. Yan na, nakauwi na kami. Dami rin. Nakabili kami sa Dollarama ng mga ibang kailangan. Mga container. Mga compost bag. Tsaka ito. Init eh. Kapal na suot ko pa naman. Yan. Ito yung mga pangregalo. Yung sa amin, yan. Nakabili rin kami ng mga amin. Siya nakabili sa Vans, nakasale. Magkano mo nabili ito? 60 ba?
Naka-sale. Half cab. Meron siyang gusto pero hindi available dun Naka-sale din yun Tapos nakabili rin ako ng t-shirt ko lang din sa Tommy. Yan. Tsaka ito. Dalawa. Sumulay ko ng tsinelas ko din. Pambahay kasi nabugbog na isa Nabugbog. Kasi nakabili siya ng mga t-shirt niya pampasok, pantrabaho daw. Pero I doubt na gamitin niya. $7 lang itong mga t-shirt niya Bili siya 4 na kulay. 4 na kulay. Yan lang. Ninabil namin para sa amin. Ito pala, nakabili ko ng pantalon ko din. Green na green. Yan. Yung mga regalo, hindi ko na i-haul kasi yung iba nakatabi na So, kompleto na kami. Dami mga jacket na kasabit. Tigpita na. Tingnan natin to. Sakto-sakto sa paa ko. Vans, yun mo. Gusto mo daw? Yun mo. Gusto mo ba? Tinatanong ka tabi, gusto mo ba? Ayun Terno Terno sa akin dear. Ito yung nabili ko Sinukat lang niya. $7. Not bad. Not bad. Pang trabaho. Na-check po naman yung nakuha ko katulad ng suit ko. Di couple. At least ngayon kompleto na yung aming mga regalo. Ang dami pa rin tao pero manageable na. Kumbaga marami. Kasi tayo. Hindi, marami pa rin mga Bagay slot meron ng pa na kukuhang parking. Nung Dahil- nakaraan nagpunta kami, wala talaga Dahil pa namin nakita, yun, 2 pamilya na yung isa umorder sa amin yung dati ng pagkain. Sana ba talaga si Princess Leong at saka yung kanyang husband si Victor at saka si Ollie. Si Ali, laki ng bata na agad Laki na no? Grade Nung one nakita na namin, agad. late nun. Grade 1 na pala siya. Yan. Tsaka mamata ni sis Princess yung kasama niya. Si Tsaka si Kuya Carlos at tsaka Carlos. Ate Marian. Nagulat lang kasi nagpipili kami sa Pero alam ko na kasi natin ko nabanggit niya Beck sa malayo. Sa ako nanonood sa amin. nice meeting you po. Salamat sa pag-hi. Yan. Alam niyo naman, takbuhan namin kasi lagi diyan sa sa Cross Iron. Bukod sa marami ng shop, mas malapit pa. 10 minutes drive lang tayo. Lapit. Tapos marami ka naman talaga pamimilian pagdating doon. Malaki, tsaka maluwag yung yung parking spot nga, di ba? Yun na, maluwag pero napupuno no? Napupuno nila. Pero ganun pa man, syempre. Yun nga, mas malapit pa rin talaga sa atin yan. Kaya doon ang takbuhan natin. Iba, medyo malayo-layo Ang next namin, Market Mall, tapos Chinook. So, medyo nakagastos tayo ngayon, mga pang Itisa natin pamasko pamasko, yung mga pamasko ng yung mga pangregalo. Kami naman, di naman masyado. Ito lang, mga t-shirt, ganyan. Simple lang. Chinelas. Yung sapatos nga, mamurahin lang din dahil Sale, naka-sale. naka-sale lang. Pero, happy pa rin kami, di ba? Actually, dami rin kasi sapatos niya. Sabi niya, hindi ka bumili ito maganda. Hindi na, sabi ko, dami pang hindi nagagamit na sapatos Kasi may mga sapatos pa akong hindi ko pa nagamit kahit once. Ang dami mga mga hindi lang Pilipino, kundi halos ang dami puro Mga namimili mga talaga. immigrants talaga, mga namimili, mga Indiano, mga Siyempre, Chinese, alam niyo, Korean. Pag Pasko Kumbaga yung culture ng ng pag-celebrate ng Pasko, hindi lang basta sa Pilipinas o sa Canada, halos buong mundo talaga. Halos di ba? lahat din talaga. Nagse-celebrate. Kahit nga yung mga di nagse-celebrate, na rin, di ba? Oo. Kaya nga nakakatuwa at least ngayon nakakompleto na namin. Kaya sabi nga namin, sa susunod na mga wala na kaming chance makapamili. Kaya minake sure namin, inabot kami na ng oras Tagal din Tsaka sabi nga ni Carla, sabi niya, mamili rin naman tayo ng para sa atin. Kasi, usually kasi,
pag magpapaskong ganyan, more on na namimili kami para sa mga riregaluhan namin. Hindi kami namimili masyado para sa amin. Kasi nga marami na. Kaya alam, minsan, parang ang priority kasi pang regalo, di ba? So, minsan, tsaka rin sa atin, natin yung ano. Pero sa totoo lang, dapat talaga, lalo na yung mga OFW, yung mga nagtatrabaho sa South Korea, Taiwan, yung mga sa Saudi, Middle East, ganyan. Dapat meron kayong nilalaan para sa sarili nyo. Hindi lang para do sa pamilya nyo nasa bansang, sa Pilipinas, di ba? Dapat meron kayo laging nakatabi para sa inyo in case of emergency or in case na... Kasi wala kayong tatakbang iba pag nasa abroad kayo. Pag nasa abroad kayo. Actually, may mga... Swerte kung may mga kaibigan ka na malalapit, pero syempre hanggang... Tutulungan ka. Hanggang lalo kung ang usapan is financial na, di ba? Medyo mahirap, Hindi naman lahat kayang tumulong pagdating sa ganong bagay. Maswerte yung mga nandito rin sa Canada kahit papano, kagaya nga nung nangyari kay Carla, na-operahan ilang beses. Ako, tinatakbo rin ako sa ospital. Kumbaga, wala kami nilalabas na pera. Hindi kagaya sa Pilipinas, di ba? Pag inabot ka ng isang atake or talagang abutin ng milyon ang bills mo, di ba? Dito, kahit papano, medyo Kaya nga, balik tayo sa point na mga OFW na minsan todo-todo bigay. Todo-todo bigay sa pamilya. Minsan nawawala, alos wala ka ng ipang celebrate sa sarili mo, pinapadala mo lahat sa Pilipinas. Hindi naman masama yun, di ba? Kasi pagpapakita ng pagmamahal mo yun, tsaka in the sakripisyo first mo yun, place, di ba? kaya tayo umalis ng Pinas kasi gusto natin magbigyan ng magandang buhay yung pamilya. Pero make sure din na May matitira limit. sa sarili mo. May limit din, di ba? Kasi hindi naman habang panahon malakas ka at kaya mo magtrabaho at magpadala para sa kanila. So, mas maganda na turuan mo sila na yung maging independent sa sarili nila. Kumbaga, sabi nga wag mo silang bigyan ng isda. Bigyan mo sila ng fishing gear o pamingwit para nang sa ganun sila yung matuto na na mamingwit ng isda para sa kanilang kakainin. Hindi yun laging pagkain yung ibibigay mo sa kanila, di ba? Pinakita, di ba, pinapad nga natin, 30 years siyang OFW. Pag uwi niya, after... 30 years? Hindi, after 30 years, ibig sabihin, Magre-retire na siya. nakapagpatayo siya ng bahay, napag-aaral niya yung mga pamangkin niya. Wala yata siyang anak dun no? Parang mga pamangkin lang Tapos syempre, titira na siya doon sa bahay niya. Kaso nakatira nga doon yung mga pamangkin niya tsaka yung kapatid niya. Kaso parang nililimit lang siya dahil wala na siyang pera Baga, lang. O ano lang yung dala niya. Oo, yun lang. Nauubos din after a year or two. Inaano na siya, yung parang binabaliwala na siya. Tapos, inaano siya, yung parang binubuli na siya dahil wala siyang trabaho May edad na rin siya. Alam niyo naman sa Pilipinas, pag matanda ka na, parang hindi ka na capable na makapag-apply ng trabaho or di ba? Mahirap mag-trabaho. Kaya lang, ayun nga, may sarili niya nga yung bahay, kaso ang daming nakatira. Pinapatayin daw siya ng tubig pag naliligo, ganyan, binubuhusan siya ng Sunrox. Parang nakakaawa yung labas niya, di ba? Parang wala ka ng kasi... Wala ka na silbi sa kanila. Ganun. Kaya mas maganda talaga i-balance. Magdala ka ng para sa'yo, magnegosyo ka kung kakayanin bago ka umuwi ng Pinas. Pero hindi namin sinasabi na lahat ng pamilya ganun. Meron din naman na diba? Sobrang thankful. Sobrang thankful. Meron kasing yung tao kasi, iba. Merong abusado, merong talagang tatanawin nila yun hanggang huli. Oo, tsaka babawi sila kung ano yung kaya nilang ibalik sa'yo, di ba? Pero yun nga, nagkataon sa kanya, medyo minala siya, ganun. Kaya ang bili niya, wag kayong wag niyong ubusin o wag niyong ibigay lahat ng ng mga kinikita niyo para sa pamilya niyo. Magtira kayo para sa sarili niyo. Tama naman 'yun. Lalo kung magre-retire ka talaga sa Pinas. Ang bilis maubos ng pera Oo. Unless nga siguro kung meron kang negosyo na may tatayo para kahit papaano nasa Pinas ka, meron kang income. Minsan kasi kala nila pinupulot lang talaga yung pera sa ibang bansa
Hindi talaga eh, mahirap talagang kitaan. Although, malaki yung kinikita nila kumpara sa pagtatrabaho sa Pilipinas. Kunyari, mga laborer sa Pilipinas kumpara sa laborer dito sa Canada. Siyempre, malaki yung kinikita na nandito. Ang kagandahan lang doon, pag pinadala niya yung pera sa Pilipinas, Malaki. at doon gagastos malaki yung conversion. Pero kung dito ka lang din nakatira, dito mo i-spend yung pera mo, level lang, di ba? Yung parang ano lang, parang normal lang na gastusin sa iyo yun. Eh, Lalo ngayon, Pasko-Paskuhan. Alam niyo Kapaskuhan, naman. alam niya, Lahat tayo gusto natin todo. yung mga Bigay, pamasko. ni anak niyo doon, yung mga pamangkin niyo, mga ano, syempre, padala-padala. Kaya lang, ayun nga, sabi nga namin, i-limit nyo lang, magtira kayo ng kung ano yung meron sa inyo, di ba? Kung ano yung kaya lang, wag yung sobra-sobra pa sa kakayanin mo. Kasi ang hirap ng ganun eh. Eh, iba kasi, pinag-aral mo ng ganito, nakatapos na, hindi pa rin makapagtrabaho. Oo. Parang iba yung dating eh, parang hindi kagaya ng mga nandito na na estudyante kasi dito sila yung maglo-loan. Wala silang kumbaga wala silang iba sasadala kundi yung sarili nila. So, Saan dito kasi bata pa lang. bata pa lang, ni-encourage na nila magtrabaho. Para matuto. Na, Kaya kumbaga may mga sarili silang ano nila. Pera. Hindi mo iintindihin. mahirap yung kalagayan lalo na yung mga OFW. Tapos yung mga bike contract, kagaya ko dati ng 3 years. Tapos pag uwi mo, after a year, balik ka uli, 3 years uli. Hirap tsaka kumbaga saglit ka lang magbabakasyon. Pag babalik ka, let's say, kung 30 years ka sa abroad, babakasyon ka 1 month, a year, kada taon. Swerte pa, baka yung iba, 2-3 taon bago makauwi. So yun, nauubos yung oras mo, hindi kasama yung Hindi mo pamilya. kasama ang pamilya mo, nauubos yung panahon mo sa pagtatrabaho. So might as well, maging wise sa spend ng pera. Ipon ng ipon hanggat maaari. Para at the end, hindi mo kailangan tumagal na sobrang tagal sa abroad. Pag nakaipon ka pang negosyo, Uwi ka na. Ako kaya, yung kagaya nung ginawa namin, di ba, yung nakapag-ipon ng konti, abroad muna ako, tapos nung medyo naka-ipon-ipon, siya naman na nag-aaral, tsaka nag-abroad. Yun, Kumbaga may sama-sama. goal. Kumbaga may plano. May plano kayo na, Kaya namin talaga, pinush namin na nung nag-apply ako, kaya ang usapan talaga namin is, kailangan dun sa bansa na magiging magkakasama tayo. Hindi yung balikan ka lang kasi ang bilis talaga eh. bilis mauubos Once na uwi ka talaga. ng Pinas, lalo pagka yung OFW ka, 1 month lang, ang bakasyon mo, saglit yan, ubos. Kaya mas maganda pa rin yung talaga magkakasama kayo eh. Yung mga nakatambay sa paligid-ligid nyo doon. Oh, painom ka naman, pre. Painom ka. Hindi ka titigilan hanggat hindi yan eh. Hindi ka nagpapainom. Maya-maya, painom ka naman. Ganyan. Kasi pag meron kang dinabigyan kasi, minsan masama pa loob sa'yo eh. Yun pa. Kailangan talaga lahat. Pero syempre, hanggang saan lang ba yung kaya mo? Syempre, di mo nang pinulot yung pera sa abroad. Masama man pakinggan, pero tanong mo nung nag-a-apply ka ba, binigyan ka ba nila ng, pre, dagdag mo na to, pamasahe mo, pag-a-apply mo. Eto pre, baka kulang ka sa pera. Utangin mo na kita. Ginapang mo talaga yung makapag-abroad eh. Ikaw, walang tutulong sa'yo dun eh, kundi yung sarili mong pamilya mo lang o sarili mo eh. Oo, pamilya mo lang talaga. Pag inutang mo sa iba, laki ng tubo nun. Oo. Kaya hindi basta-basta. Kaya maging tayo pagdating sa abroad. Pag-abroad. Tsaka Hindi lahat kasi pinapalad talaga sa pamilyang natutulungan nila eh. Merong sobra-sobrang appreciation, merong sobra-sobra naman kumakahingi. Yung iba naman, binigyan mo na, pinag-aaral mo na at lahat, hindi pa rin sila magtrabaho para mapaunlad nila yung sarili nila. Nakasandal pa rin sila doon sa nagbibigay sa kanila. Parang linta na sumisip-sip na hanggang sa matuyo ka na eh. Ang masarap sana nung pakinggan, ba sa abroad ka, napag-aaral mo yung mga anak mo, mga pamangkin mo, na tipong, uwi na po kayo, kami na bahala. Yun ang masarap pakinggan. Kami, sa totoo lang, sa pamilya namin, hindi man kami ganun karami, pero hindi rin naman kami, kumbaga, di ganun ka-close.
Pero once na, oh kuya, may problema dito, ganyan. Tulungan. Tulungan, oo. Kahit sa amin eh. Pero hanggat Kahit sa maaari, kanila, hindi ganun nga din. ano eh, hindi nga sila yung hingi eh. Oo. Hanggat kaya eh. Kumbaga kami, ako, ate ko, kami nagkukusa na magbigay. Pero hindi sila yung, okay lang namin ng ganito. Swerte nga kami sa pamilya namin eh. Wala kami ng mga pamilya na ganun yung parang imbis na magtulungan, magpapahirap sa sarili mo. Kaya nga ano rin kami, masaya din kami dahil Kaya nga pag-uwi kami, gusto nga namin kompleto kami kasi kahit maliit lang yung pamilya namin, ano. hindi mabigat. Oo. Hindi mabigat. Kumbaga, may ambag to, may ambag to. Hindi sila nag-ano na, ikaw, total, ikaw lang naman umuwi, di ikaw ang gumasos lahat. Hindi, meron tayo sasakyan, di ba? May ganun. Tulungan. O, si Nina, no, sila bahala sa sasakyan. Sila tiga-drive. Yung ate ko naman, tsaka yung mga kapatid ko, tulungan, ito yung gastusin. No? So, hindi mabigat. Kumbaga, pagdating mo, Nakabook na. may enjoy mo yung ano. Nakabook na kagad, pag uwi mo, nakaready na, o saan? Ay, bibigyan mo na lang yung ambag mo. Tsaka ang bag, hindi kayo parang ano, na lahat sapo mo kasi talagang tulong-tulong, which is nakakatuwa. Na hindi kami nakaranas ng gano'n na aabusuin ka. Kaya kami naman pagka talagang ano, kusang loob talaga. Tsaka yun nga, sabi nga ng mga ng iba, pag negative yung dating ng tao sa inyo, i-blacklist mo na. Kumbaga, hayaan mo na, i-ano mo na siya, i-cross out mo na siya kasi hindi ka nakakatulong eh. Bibigyan mo siya ng pera, hindi ka naman makakatulong para maging maunlad siya. Bibigyan mo siya ng pera para maging tamad, parang ganun nangyayari. Totoo. Mas maganda yung tutulungan mo siya na mag-i-improve yung yung status niya sa buhay, hindi yung para gamitin lang kung saan. Sa bisyo o kaya ganyan, inom. Ay, nako. Ganun talaga. Kaya nga, maging wise tayo. Lalo't ngayon magpapasko, ang daming mga magme-message niyan, mga Kami talagang malaki ang gas namin pag Christmas, pero talagang hindi kami nakakarinig na padala ka naman ng ganun. pengen Nagpapadala naman kami pero hindi kami yung nauobliga na kumbaga yung kusang loob. kung ano yung maluwag sa kalooban namin na ibigay, yun yung binibigay namin. Wala kaming narinig sa pamilya namin. Pengen naman ito. Pengen naman ganyan. Kami pa nga magtatanong, anong gusto Anong niyo? gusto Anong niyo? kailangan? Ay nako, kaya masarap. Kaya yung uwi namin, excited kami next year. Lalo pa makakasama na si Jonas. Yun pa. Yun nga din, inaano nga rin namin na hindi na kagaya nung dati ang Pilipinas. Kaya sabi ko sa kanya, pag uwi niya, kung makakapag-meet siya ng mga tropa niya sa Bulacan, siguro once. Pero hindi na tayo mag-stay dun. Kumbaga pag lang tayo sa Bulacan, sa bahay. yun. Doon sila sa bahay niyo. Hayain na lang sabi ko kay Diyos, hayain mo na lang sila doon sa bahay. Log-log naman nun Ang bakuran Pati si Tito Franz niya. Kaya dara niya si Tito Franz niya, hindi magkakasama sila sa inuman. Nakasama na rin siya dati, nung huli ko nag-inuman din sila nun. Sila lang. Kaya ayun. Tagal na nun. 2018. Buhay Ilan pa taon sila pa lang Kuya Boy nun Ilan taon pa lang sila nung time na yun. Pero buhay pa si Kuya Boy, buhay pa si John nun. Dami pang ano nun. Yan. Wala na. Nagkalagas-lagas. Walay na. Ay, naka. Ayun lang naman ang aming araw for today. I-share lang naman namin yan kasi alam niyo naman pagkapaskuhan, yung mga kababayan natin na OFW, hindi lang naman sa Pilipinas. Lahat naman ng lahi, ganyan Kumbaga, nagpapadala sila ng mga Masarap yung pili kasi na magbigay pag Pasko. Pero syempre, treat mo rin yung sarili mo. Kumbaga, deserve mo yun. Nagpakahirap ka, nagpapagod ka araw-araw. Isipin nyo, isang taong ka nagtatrabaho, minsan ka lang din mamili ng para sa sarili mo, di ba? So, deserve yun. I-spend nyo rin at magtabi-tabi para sa sarili. Para hindi naman ubos-ubos sa araw ng Pasko. So, yun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.